Sino nga ba talaga ang totoong bangag? Paratang ni Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na si BBM daw ay literal na isang bangag. Matapos niya itong isigaw, mga kababayan ko, matapos niya itong isigaw sa prayer rally kahagabi doon sa Davao City. Totoo nga ba ang pagiging bangag, mga kababayan ko? Pero mga kababayan, bago ako humusga, bago natin hatulan etong mga sinabi nito ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko, ay i-like nyo muna yung ating live stream ngayon, syempre. At sa lahat ng mga gustong makapanood nito, nasa YouTube channel ko, sa Biyahe ni Koy TV, puntahan nyo ako dahil hindi nyo maririnig dyan sa Facebook. Okay? Mga kababayan ko, puntahan nyo ako sa Biyahe ni Koy dahil kailangan doon kayo pumunta, mga kababayan ko. At bisitahin nyo ako sa Biyahe ni Koy TV. Medyo mabigat-bigat to, mga kababayan ko, pag-uusapan natin. Follow me at Biyahe ni Koy TV dahil doon ko to mapapanood. Okay, mga kapatid, let's do this! Tara! Romualdez. Bongbong bangag yan. Unang bitaw pa lang ha. Si Bongbong daw bangag yan. Mga kababayan ko, sabi niya dito si Bongbong bangag. Sabi kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Naririnig nyo ba yun? Naririnig ni PRR, ni sinasabi ni PRRD? Loud and clear ba sa inyo, mga kapatid? Rinig nyo ba? Rinig nyo? Ang sabi niya dito si Bongbong daw, bangag yan, mga kababayan ko, bangag yan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng bangag? Mga kababayan ko, you know what's the meaning of bangag? Ang bangag, mga kababayan ko, in short ng sabog. Mga kababayan ko. In short, mga kababayan ko, sabog. Yun ang ibig sabihin ng bangag. Yung term na sinasabi niya ni PRRD na yan, it's very basic to explain. You pointing the president right now na sinasabi mo na gumagamit. Kasi hindi naman pwede maging bangag ang isang tao kung hindi gumagamit yan. Ang word na bangag ay ginagamit yan kapag meron kang tinitake kahit na medicine, na high medicine. Groggy ka. Groggy means bangag, mga kababayan ko. That's the right word. Okay? Tuloy natin. Nagpalakpakan pa yung mga unggoy. Sinabihan lang si BBM ng bangag nito ni Tanda. Nagpalakpakan na kayo, mga kababayan. Ganun ba kababaw ang Pilipino ngayon sa Davao? Alam niyo, iwasan niyo yan, no? Hindi ako napipikon Alam mo, naaawa ako dun sa mga taga Davao You know what's the reason kung bakit? Hindi porke nakarinig kayo ng ganyan, nagpalakpakan kayo, sinabihan lang bang tontuwa kayo, parang ano? Diba? Mga kababayan ko. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Bangag daw ang ating presidente. Eto pilit kong tinitignan yung eksena na sinasabi niya, si Bongbong Marcos noon, bangag ngayon, bangag noon. Yung presidente natin ngayon, bangag pa rin daw ngayon, mga kababayan ko. Galing. Tingnan nyo mamaya yung mga paratang niya, Tingnan nyo, Kayong mga military, alam niyo yan? Lalo na yung sa Malacanang. Ano military sa Malacanang? Ni isa nga doon, wala nga nagsasalita. May nagsalita mang military, mga dating opisyal pa. 'Di ba? Si Dado, tsaka si si Macanas. 'Di ba? Puro fake news pa. 'Di ba? Mario Joseph. Ako hindi ako sasabihin ko sa inyo, hindi mo rin naman kami kalaban, tanda.
Hindi ka naman namin gustong kalabanin eh. Gusto ka nga namin nandiyan ka eh. To support the government. Pero kung lalabanan mo, well, laban tayo. Diba? Gagaganong ka dun sa Davao. Okay. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang ina yan. Oh, dadamay mo PIDEA. Ano ang press release ng PIDEA ngayon? Gusto nyo makita? Mga kababayan ko? Gusto nyo makita ang press release ng PIDEA ngayon, mga kapatid? Gusto nyo makita ang press release ng PIDEA ngayon? Mga kababayan ko? Papakita ko sa inyo. May press release ng PIDEA ngayon eh. Para malaman nyo lang, hindi tayo sisinungaling eh. Ayoko nang pakasabihan tayo, sinungaling tayo, gumagawa tayo ng kwento, gumugurgur tayo dito ha. Mga kababayan ko. Meron pong press release ang PIDEA regarding sa sinabi nito ni Tanda, mga kababayan ko. Kasi nawindang po kahit ang government natin. Ito. Mga kababayan ko, ito ha. Papakita ko sa inyo para malaman ninyo eh. Ayoko nang sabihin gumagawa lang tayo dito ng kwento. Mga kababayan ko. Ayan. Press release dito. Press release ng PIDEA. Ay, press release nila. Mga kababayan, tingnan nyo. Ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na wala at kailanman ay hindi nakasali sa kanilang drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ano yan mga kababayan ko? Sino ngayon na sinungaling? Narinig ninyo? Narinig ninyo mga kababayan? Narinig nyo ba mga kababayan ko yung sinabi? Loud and clear. Ulitin ko pa ba? Mga kababayan ko, ayon sa balita mga kababayan, hindi po kasali si Pangulong Bongbong Marcos sa PIDEA, sa ano mga hulihan sa PIDEA o drugs watch list ng PIDEA. Mayor pa lang naman pala si Duterte that time, nalaman niya na paano nangyari to? Ni-record, wala nga daw. Mga kababayan ko, di ba? Walang sinabi ang PIDEA na Marcos Jr. o Bongbong Marcos o Ferdinand Bongbong Marcos na sangkot sa illegal na droga. Wala! 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 Pero may alam akong isang Marcos sangkot dito. Gusto nyong malaman? Gusto nyong pasabugin? Diba? Tropa ko si ganito! Tropa ko si ganyan! Eto ka oh! Ang ina. Pasabugin ko kaya ito ngayon mga kababayan ko. No? Kilala ko si ganito! Kilala ko si ganyan! Eto ka mo! Ganun pa eh. Mga kababayan ko eh. Ulitin ko, oo. Iginiit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na wala at kailanman ay hindi nakasali sa kanilang drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama yan sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos. Ano yan ngayon, di ba? Ano yon? Naalala nyo ba yung viral video na yon mga kababayan ko? Ano to? Kasi malabong mangyari. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang PIDEA, magsasalita yan.
Magngangak-ngak yan kung talagang meron talagang involvement si President Marcos sa ipinagbabawal na gamot. But suddenly, walang pumuputak sa kanila eh. Bakit? Kasi kahit kailan hindi nadamay. Pero meron akong isang kilalang Marcos na nadamay dyan. Nadadamay dyan. Mga kapatid, ayoko lang muna pasabugin to eh. Pero wait natin. Gusto nyo ng ganyanan, di pasabugin natin yan. May Duterte rin akong kilala. Nasangkot din sa illegal na droga. Sige lang. Pumitik kayo. Lalaruin ko kayong lahat. Diba? Meron din akong kilala nun. Kasi baka mamaya, yun ang pinupunto niya, mga kababayan ko, mahirap naman. Diba? Inaantay ko lang pumutok to sa sa media. Ilang araw ko pang aantayin to. Saka ko ilalabas kasi pare-parehas kami for sure ng hawak eh. Pare-parehas kami na may hawak nito eh. Hindi ako magkakamali. Mga kababayan ko. Diba? Kaya magkakaalaman tayo. Ma'am Lourdes, hello po sa inyo. Moods cover, hello po sa inyo. Sige, tuloy natin sinabi ni Tanda. Tuloy natin. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Tapos uungkatin mo yung kaso ng ICC ngayon. Diyos ko. Sabi nila, pinapagpatay ko na yung mga drug user at drug addict. Pinapategi niya daw yung drug pusher at mga jadik. Sige. Mabutit na lang. Wala na ako sa pwesto. Buti na lang talaga wala ka na sa pwesto. 'Di ba? Buti na lang. Baka kasali ka pa. Kita mo, di umamin ka rin dito, mga kababayan ko, 'di ba? Insert ICC right now. Pasok ICC. Dali! Mau Diggs umamin na. Insert ICC. Di ba? Nagipag-asaran kayo ng ganyan. Di ba? Mag-aasar din kami. Ngayon. Ayan ang asar namin. Hindi insert ICC tayo. Pasok na. Kayo, kung drug addict lang naman at may asawa ka hungry for power. What? Lisa is hungry for power? Shucks! Wala na kang ginawa yung tao kundi tumulong sa asawa niya. Hungry for power pa si Lisa para sa inyo. Ano ba naman kayo? Sino ba pinakikinggan mo kasi? Ito si PRRD, chismoso rin kung minsan no? Totoo lang. Ito chismoso rin to matanda na to kung minsan Totoo lang chismoso rin. Imagine ninyo sasabihin niya, hungry for power. Si Lisa is hungry for power? My God. Ang layo. Tapos may isa itong taga-Leyte. Sige, sabihan mo na si Congressman Martin. Diretsuin mo. Takam daw si Lisa at si Martin sa kapangyarihan at gusto daw nilang manatili lang daw dyan. Mga kababayan ko sa palasyo. Gusto siyang mag-Prime Minister. Ayo, Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Isang term ka lang, bababa ka na. Samantalang sinulong mo ngayon charter change nun, di ba? Di gusto mo rin palang manatili nung panahon na yon. Dito kukundinahin mo. Sasabihin mo, itong charter change masama yan. Pero samantalang noong panahon mo, pinagpapatuloy mo, gusto mo ng revolutionary government. Diba? Gusto mo ng revolutionary government, yan ang gusto mo
At ayaw mong pamaka, putang ina makagulo ang bayan, sabi ko sa iyo. What the heck is this? Ayaw mo ba magkagulo ang taong bayan? Gusto mo rin magkagulo ang taong bayan. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos ayaw magkagulo ang taong bayan. Ngayon, nakikinig kayo mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines. And there will be. Now, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikito mo yung Pilipino. Anong kinikito yung Pilipino? Ano? Ano ibig sabihin nun? You are testing the waters, not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Wag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituloy yan, tayo magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga poses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-space, ang pinag-usapan ang putangin ng upring Pilipino. Hindi, ang tanong ko dito, ito lang. Kasi maliwanag eh. Alam mo, right now, PRRD, nakikita ko sa'yo, nagmamala Ninoy Aquino ka ngayon. Oo, nagmamala Ninoy Aquino ka. Nagmamala Ninoy Aquino ka ngayon. Alam mo, nung ginagawa rin niya ni Ninoy noon eh. During the Ferdinand Edralin Marcos days, Ferdinand Senior time, ginagawa rin niya ni Ninoy eh. Ang gumagawa naman ngayon ng ganyang eksena itong si Duterte. Mga kababayan ko. Kaya nga nagulat ako, sabi niya dito, pag may nangyari daw sa kanya, napansin niyo, pag may nangyari daw sa kanya, yung mga taga Malacanang daw may kasalanan, baka mamaya di ako magtataka, may taning nabuhay nito, mga kababayan ko eh. Baka mamaya magpakamartir din to, mga kapatid. No? Magmalaninoy ito, mga kababayan. Yan na nakakatakot dyan eh. I just want to inform everyone Pilipino ha. Para kasi ang threaten niya tuloy sa government right now is magkukudita ang tao pag itinuloy nila yung People's Initiative. Kapag tinuloy ng mga Marcos ito. Ang usapan daw nila, kung may usapan kayo, wala tayong usapang mga Pilipino. No? Kung gusto namin baguhin ang konstitusyon because bulok, wala kayong magagawa dyan sa di ba? Sa pare-pares tayo ordinaryong Pilipino eh. Kung ayaw nyo ng People's Initiative, ayaw nyo ng pagbabago sa bansa, di ba kayo? Mamibang bayan kayo. Anak ka ng teteng. Di ba? Ang gusto nyo kasi, palit-palit ng presidente, palit-palitan hanggang sa walang matapos, mga kababayan ko. Ganon ang gusto ninyo. Let me example, mga kababayan ko. George W. Bush, Amerika. Mga kababayan ko. Bakit ang ganda ng Amerika noon during that namumuno si Bush? You know why, mga kababayan ko? Kasi si Bush, mga kababayan, kasi si George W. Bush, mga kababayan ko, may plano. 'Di ba? Tatapos niya ngayong termino niya, nakatakbo pa siya ulit ng isa pa eh. 'Di ba? Naubos niya yung hanggang till the last term niya. Why? May mga plano siya. Dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, matindi eh. Mga kapatid eh. Maupo ka ng 6 na taon, ang punto niya parang nagpapayaman pa ang presidente. Kailangan pa magpayaman ng isang Marcos, mga kababayan. Ang punto mo nagpapayaman eh. You know, that's the reason kung bakit hindi matuloy-tuloy yung mga project, paiba-iba tayo. Kasi paiba-iba ng mga agenda. Walang pagkakaisa dun sa agenda. For example, ikaw, pinatakbo mo si Sara, tapos si Marcos pinatakbo ni Amy. Magkalaban sa pwesto yan. Kunyari, magkalaban sa pwesto, magkaiba sila ng ambition, political ambition. Kailangan manalo ng anak mo para ituloy yung project mo. Ganun yun. Pag nanalo naman si Bongbong, kailangan naman din palitan ni Bongbong yung mga project na ginawa mo na hindi naman talaga tama. 'Di ba? Ang gaya ng Bulacan Economic Free Zone, 'di ba mga kababayan ko? Yung airport doon, bakit hindi tama mga kababayan ko? May error eh. 'Di ba?
Pinag-aaralan pa lang. And now, mga kababayan ko, ano ngayon ang gagawin ninyo? 'Di ba? Paano kayo lulusot doon sa mga eksenang ganyan, PRRT? Sige nga, tanungin ko nga po kayo. Hindi usapin dito yung pananatili sa pwesto ng PI. Ang pinag-uusapan dito, paano natin mapapagaan yung ating pamumuhay. Kasi yung 1987's Constitution, wala talagang kwenta yan. Kasi kung may kwenta yan, mga kababayan ko, for 36 years, 3 decades, and 6 years, mga kababayan ko, umangat sana ang buhay ng mga Pilipino. Gumanda sana ang buhay natin. Pero wala naman tayo napala eh. May napala ba tayo? May nagawa ba sila for the Filipino people? Mga kababayan ko? Example, di ba? Ang mga yumaman, yung mga mayayaman. Nawalan tayo ng global investors kasi bakit kailangan pa ng global investors dumaan sa mga oligarko sa Pilipinas para makapagtayo ng business? Hindi usapin dito yung power, hindi usapin dito. Bakit ini-insist nyo sa taong bayan yung power, yung sinasabi nyong pananatili ng mga Marcos? It's people's choice. Kaya nga people's initiative to. Pucha, nag-aagawan kayo sa pwesto. Halatang ginagarapal nyo yung gobyerno. Di ba mga kababayan? Totoo naman na sinabi mo eh. Di ba? Totoo naman yung sinabi mo. Hindi ko papangalanan sino. Oh, di ba? Pumasok na Malacanang, naka-Seiko, paglabas. Pag pumasok sa Congress, yung congressman, naka-Seiko, paglabas, naka-Rolex. Given. Totoo. Pag pumasok sa palasyo, di ba? Naalala nyo sino to? Kilala nyo to. Di ba? Sabi pa nga niya dito, mga kababayan ko, pumasok daw sa palasyo, nakatama raw FX, paglabas, naka Mercedes Benz. Di ba? Sino man mahilig sa tama raw FX na presidente, mga kababayan ko? Di ba? Pwede mong i-blame doon. Pero if you blame to the Marcoses, yung mga fast administration na nakasalamuha mo, wag mo i-ano sa Marcos administration yan. Tandaan mo, si Bongbong Marcos pumasok yan sa Malacanang, naka Mercedes-Benz. Inauguration pa nga lang eh. Mercedes-Benz. Masagutin kita ha. Inauguration pa lamang ang gamit na ni PBBM, silver Mercedes-Benz. Okay? Lumabas si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Alam nyo mga kabayan, ano gamit? Toyota Land Cruiser. Nagpayaman si BBM, no? Mas mahal yung Mercedes-Benz kaysa sa Toyota Land Cruiser ngayon. Sino ngayon ang nagpayaman? Mga kababayan. Ay, nako. Diyos ko. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin ninyo. Huwag mong i-provoke ang military, PRRD. Sa totoo lang, huwag mo i-provoke ang military. Paano ka paniniwalaan ng sa mga militar na nanonood sa akin? Paniniwalaan yung sinasabi nito? Kung mismo sa China nga hindi kayo madepensahan? Sa China nga lang hindi nga tayo madepensahan eh. Kinamkam nga yung lupa natin, magje-jet ski nga daw siya. Anong ginawa? Nga. Pangako mo, mag-jet ski ako. Gawa ko ng jet ski. Dadalhin ko yung flag ng Pilipinas. Wa? Nga. Diba? Mga kababayan ko? Imagine that. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Ano ang presidente? Taka isa pa. Paano mo nasabing kinakawawa yung mga Pilipino, tay? No? Walang galang lang, pepreno ako ha, tay. Paano mo nasabing kinakawawa ang Pilipino? Putya. Last 3 terms mo nga sa termino. Yung anak mo kumuha ng 51 billion. In the last 3 terms ng anak mo, kumuha ng 51 billion yan. Record basis in the history ng Pilipinas, kauna-una ang anak mo na congressman ang kumuha ng 51 billion sa Congress.
at nilagay sa pondo ng 1st District of Davao. Sino ngayon ang umabuso sa kapangyarihan? Kaya nag-aagawan kayo. Kasi pag nasa kapangyarihan ka talaga, kapag ang tao ang humawak ay walang direksyon, walang direktiba, baliwala yan mga kababayan. Baliwala yan. Baliwala ang lahat ng yan pag walang direksyon ang humawak at ang mga kaalyado ay umaabuso. Pero kung ang humahawak ng gobyerno natin may direksyon at merong pupuntahan yung ating bagong Pilipinas, sigurado tayo na merong focus, mga kababayan ko. At hindi makikinabang yung mga kaalya-alyado lamang. Lahat naman ng pinagbabanat nila sa gobyerno until now, mga kababayan ko, wala pa rin patunay. Even Maharlika, natuta nila mga kababayan ko, na bata-bata nito nila. Na si Maharlika, mga kapatid, anong nangyari? Wala pa rin patunay. There is no pulburon, there is no issue about the smuggling, wala pa rin mailabas sila. That until now, there is always hearsay. Di nyo nga napansin, di ba? Kaya nga naglabas ng statement yung matanda kasi nilusot niya yung sarili niya doon kasi nabukayo na natin si Maharlika. Alam mo, I'm very proud to myself eh. Isa ako sa pinakamaingay na kumukundi na sa inyo ngayon eh. Kasi bakit? Dati niyo akong kakampi eh. Di ba? Dati niyo akong kasama dito. Di ba? If ever na nakikita niyo ako ng kasalanan niyo na yun. Di ba? Tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Wala pa sa plano ng People's Initiative yun. Huwag niyong pangunahan yung resulta ng People's Initiative. Mga kababayan ko, inabolish nga ng Senate eh. Para hindi lang magkagulo eh. Nakangiti lang si Subiri. Nagwala kayo na nagwala. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright. Mabuti daw sana. Tutuloy natin mamayang gabi na. Pero ito muna yung sagot doon. Okay, bibitinin ko kayo para malaman ninyo, mga kababayan ko. Kasi malalim tong explanation na to eh. So ito, dako tayo ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos po, pumalag po sa mga sinabi niya mga kapatid. Pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa patutsada ni PRRD na adik daw si Pangulong Bongbong Marcos. Sino talaga ang totoong bangag? Tatanungin ko po kayo, mga kababayan. Eto. About po doon sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative, and I'm urging you to resign. Pinagre-resign talaga ni PRRD ah. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Oh, mga kababayan ko, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, I think it's the fentanyl. sabog siya dito. Who is the true drug user? Ano sabi ni Presidente? I think it's the fentanyl. Pinali ko na lang dito para hindi masyadong makuha. Fentanyl. Ano yung fentanyl? High dosage of drugs, mga kababayan. High dosage yun ha. That PRRD use, ginagamit ni PRRD. Yan yung high dosage ng legal medicine. But suddenly mga kababayan ko, may side effect po yan. Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy.
Sino ngayon ang totoong gumagamit? Sino? Sino? Sagutin nyo kami! Kayo ha? Yung magtino ha? Nahawat ko sarili ko eh. Ayoko lumabas to eh. Diba? Palike nga po ako ng live stream natin ngayon mga kababayan ko. Huwag niyong kalimutan like 1,000 like tayo. Mga kapatid. Okay, debunk nyo ako mamaya. It is highly addictive. It is highly Sino kayo? Came from the president, ha? And it has a very serious side effects. Serious side effects. I can't believe it, Mr. President. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Galing sa bibig ng presidente yan, ha? When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Okay. When was the last time he told us that he taken a fentanyl? Right now, mga kababayan ko. Pakinggan nyo, ha? 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya alaway ko kaya nagkakaganyan. Alam mo to si Marcos Jr. mapangasar din talaga kung minsan eh, no, mga kababayan ko. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Sa lahat ng mga subscriber ko dito, load kayo sa YouTube channel ko. Nauna. YouTube channel. Panoorin nyo mabuti, ha? Panoorin nyo. Ay, para ulitin ko lang. Ayan. Para ma-specify nyo mismo. Masabihin nyo, fake news ako eh. Uy. Pati kay Romuald. Mabuti sana kung right About po dun sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa people's initiative, and I'm urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl Kutya, fentanyl yan mga kababayan ko. Hindi po biro yan, ha? is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive. It is highly addictive. And it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Ano na mga DDS? When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago? Something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya alaway Ayaw pa diretso ni Marcos Jr. Naapektuhan na yung utak. ko kaya nagkakaganyan. Ano na? O ngayon, anong masasabi niyo? Comment down below.